Guys, may tanong ako. Narinig niyo ba yung kasabihan na less is more? Mas konti, mas marami? Ha? Paano po magiging mas marami? Mas konti nga. Yun nga ang paradox. Para saan? Mikmik, hindi para saan, paradox. Oo, paradox. Ang paradox ay statement na sa unang tingin ay kinakontra ang sarili. Pero kung iisipin mo mabuti, may deeper meaning siya. Wait, naniniwala na ako sa less is more. Talaga? O bakit? Kasi, the less ang naintindihan ko, the more akong nalilito. Ako rin po, Kuya Chris. Ay nako, ginugulo niyo lalo mga I-believers natin, guys. Ganito na lang. Para hindi kayo lalo malito, we can explain it more sa tulong ng Rethink! Zeno's Paradoxes of Motion. Para maintindihan pa kung ano ang paradox, mag-thought experiment tayo. Thought experiment? Ibig sabihin, mag-iisip tayo para i-break down ng isang idea? Tama. Ang paradox ay bagay na kinokontra ang sarili nito. Meron itong dalawang statements na parehong totoo, pero not at the same time. At isa sa mga kilalang paradox ay ang Zeno's Paradox of Motion. Sino po si Zeno? Si Zeno ay Greek philosopher noong 430 BC. Pinauso niya ang paradoxical thought experiments tungkol sa motion o paggalaw. Ang tanong niya, sa tingin niyo, gumagalaw ba lahat ng bagay o gumagalaw lang tayo sa kinatatayuan natin? Siyempre, gumagalaw tayo. Pero kung gumagalaw ka in place, gumagalaw ka ba talaga? Pero di ba nakakagalaw naman tayo kahit saan tayo pumunta? Pag-isipan ulit natin yung sagot mo sa tulong ng isang kwento. Ang karera ni Achilles at ang pagong. Ayon sa paradox na ito, sa anumang karera, hindi mahahabol ng mabilis yung mabagal. Pwede po ba yun? Mabagal yung pagong. Tama, mas mabilis si Achilles kaysa sa pagong. Kaya pinauna niya ito ng 100 meters. Maya-maya, tumakbo na si Achilles habang chill lang sa pagtakbo ng mabagal ang pagong. Si Achilles naman, mas mabilis ang takbo pero constant ang bilis niya. So maabutan na niya yung pagong, tama? Pero bago yun, kailangan mahabol muna niya yung 100 meters na head start. Pinauna niya yung pagong kanina, di ba? At bukod doon, kahit mabagal yung pagong, nakausad na siya. Siguro mga 10 meters. Go, pagong! So habang umaabante yung tao, umaabante rin yung pagong? Yes! Kaya pwedeng isipin na hindi maabutan ni Achilles ang pagong. Yan ang science behind Zeno's Paradox of Motion. Gets ko na.